Magandang araw na muli mga boss. Change oil muna ako. Kung ganito yung sasakyan nyo, kayo na yung gumawa para mag-change oil. Number 14 lang naman yung drain plug na tatanggalin nyo dyan. Hindi naman ganoon kahirap. O diba, tanggal na siya. At pag kaunti na lang yung tumutulo, o ibalik mo muna itong drain plug niya. Tsaka mo ngayon higpitan gamit yung box wrench mo na number 14. Pag okay na, balik ka ulit dito sa ibabaw ng makina mo. Dahil ang susunod kong gagawin mga boss, magsasalin ako dyan ng Repex 40. Yan ang gagamitin kong pang flashing dito sa makina. Para sa akin kasi malaking bagay yung nagpa-flashing ka every time na nagpapalit ka ng langis. Pero kung wala ka naman budget, okay lang, patuluin mo lang. Wala naman problema dun eh. O ilagay ko na itong engine cap niya tapos paandarin ko itong makina. Pag in-start nyo na itong makina, hayaan nyo lang siyang naka-idle. Hindi nyo siya kailangang i-revolusyon. At pag pina-flashing ko itong makina, 5 minutes lang yan mga boss. After ng 5 minutes, papatayin ko na itong makina. Babalik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan. Gamit yung number 14 na box wrench, luluwagan ko ulit itong drain plug niya para i-drain ko ulit itong langis na ginamit kong pang-flashing dito sa makina. At para hindi masayang yung oras mga boss, punta ka muna dito sa position ng oil filter mo. Tanggalin mo muna yan habang nagpapatulo ka ng langis. Gagamit ka ngayon dyan ng oil filter wrench. Pihitin mo itong oil filter pakaliwa para maluwagan mo siya. At pag maluwag na, pwede mo nang gamitan ng kamay yan para mas maingat mo siyang matanggal. Tapos gamit ka ng basahan mga boss, punasan mo itong base ng paglalagyan mo ng bagong oil filter. At pag nilagay mo naman itong bagong oil filter mga boss, yung o-ring niyan, pahiram mo ng langis para pag hinigpitan mo siya, yung o-ring niya hindi pumilipit. Pwede kasi panggalingan ng leak yun kapag pumilipit yung o-ring. At pag nailagay mo na itong bagong oil filter, gamit ka ng oil filter wrench, higpitan mo yan mga boss, pero yung tamang higpit lang. Tapos punasan mo ulit ng basahan itong bagong oil filter para pag nag-leak test ka, alam mo agad pag nabasa yung oil filter, may leak. Pero pag wala, good. At dahil okay na yung pagkakahigpit ng oil filter, balik ako ngayon dito sa ilalim ng makina. Punasan ko muna itong oil pan, tapos ilalagay ko na itong drain plug niya. Pag naipakapit ko na yun sa thread, hihigpitan ko na yan gamit yung box wrench na number 14. After nun, syempre, punas ulit. At dahil okay na ako sa oil filter, okay na rin sa drain plug, balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina. Pwede na ako magsali ng langis. May nakaredy si customer na 8 liters. Tandaan nyo mga boss, hindi nyo isasalin lahat yung 8 liters. May matitirang kaunti dyan. Gagamit kayo lagi ng dipstick. Ayan ang magiging batayan nyo para sigurado kayo sa sukat ng langis. Bali partial lang muna isinalin kong langis, 7 liters lang muna. Pero sigurado naman ako magkukulang pa yan kasi wala pang laman itong oil filter niya. Pero kung makikita mo dito sa dipstick, nasa pangalawang tuldok na siya eh. Kaya para sigurado mga boss, ibalik ko muna itong engine cap. Tapos start ko muna itong makina niya ng ilang minuto. Mas maganda mga boss habang naka-start itong makina, sumisilip ka rin sa ilalim kumbaga nagli-leak-test ka. Para kung may tagas, maagapan mo agad. O patayin ko na itong makina. Kaya lang, magpapalit pala ako ng air filter niya. Sa pagpalit naman ng air filter nito mga boss, napakadali lang. Kung makikita nyo, diba, tinutulak ko lang yung clip niya. Kasi nakakalawit lang naman yon. O ilapit ko mga boss para makita nyo. O ayan o, diba, o itutulak nyo lang yun. Bali, 4 yung clip niyan sa bawat kanto isa. O, kaya pag natanggal nyo na yung clip niyan sa pagkakakalawit, o pwede mo lang iangat itong cover ng air filter mo. Pag naiangat mo yan mga boss, ayan ang air filter nyo, tatanggalin mo na lang. Matagal na kasi yung air filter ito mga boss, kung makikita nyo, diba? Ayan, grabe na yung dumi niya eh. Kung nandiyan kayo personal mga boss, ang kapal ng alikabok yan, pero dito sa ibabaw, akala mo malinis pa eh, diba? Kaya bago ko ilagay itong bagong air filter, pinunasan ko muna yung loob nitong air filter housing niya. Ayan na ngayon mga boss yung bagong air filter nito. Ilalagay ko na yung mga boss. Sa paglagay niyan mga boss, same procedure lang naman, madali lang. Kung paano nyo yan tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik. Tapos yung 4 na clip niyan, napakadali lang. Ikalawit mo lang dito sa cover ng air filter mo, maglalak na yan. O tignan nyo mga boss ha, kung paano ko ito ilalagay. Tingnan nyo, iaangat ko lang naman yan eh, tapos ikakalawit ko lang. Parang isasampan nyo lang siya, maglalak na yan. Alam ko naman mga boss, marami nang may alam nito. Doon lang naman to itinuturo ko, so wala pa siyang alam. Balik ako dito sa pagsukat ng langis mga boss, bunutin ko itong dipstick. Syempre, punasan ko muna yan. Para pag ibinalik ko siya ulit, makita ko yung sukat niya. At pag kulang, syempre, magdadagdag ako. Gaya nito, wala siya sa pangalawang tuldok. Kaya ang gagawin ko dyan, tatanggalin ko itong engine cap niya. Dahil nga sa magdadagdag ako ng langis. Ito kasi yung pinaka-the best mga boss. Pag pagsusukat kayo ng langis, mas maganda yung napaanda nyo na itong makina. After ng ilang minuto, patayin nyo yung makina.
Tapos pagkapatay nyo ng makina, huwag nyo kagad sukatin. Patagalin nyo ulit ng mga kahit 5 minuto bago kayo magsukat. Para sigurado kayo, pag bunot nyo ng dipstick nyo, is yung tamang sukat ang makuha nyo. O binunot ko itong dipstick mga boss. Tingnan nyo, nasa pangalawang tuldok na siya. Tama na yung sukat. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. Basta lagi nyo lang tatandaan sa bawat paggawa nyo, samahan nyo lagi ng pag-iingat. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!